Magandang tanghali po, and on behalf of everybody here, thank you for such a great afternoon of such beautiful music. Napakalaking treat po sa amin on a Monday to hear all of you. I guess the first question on everybody's mind, kailan mo kayo huling nagsama-sama before Love Sessionistas for Valentine's was conceptualized, I'm sure by alam mo naman ang Mr. and Mrs. ng Fire and Ice. Kailan yung huli at paano na-conceptualize pag i-reunite na ulit kayo? Kahapon lang. Ang bilis mo. Bilis talaga ng... Ang bilis ng pangyayari. Seriously, I think the last time talaga nagkasama-sama kami was 2015. March, no, of 2015. Yeah, bro. Medyo matagal na po. So 10 years. Yes. So, there was a plan actually noong 2019 na mag-hold kami ng something like this, ng concert. I actually messaged everybody na sabi ko, guys, okay ba kayo na mag-ano? Kasi parang, tara, miss ko na sila makasamang tumugtog. So, nag-game naman sila. Kaso nag-pandemic. Diba? Nag-pandemic yun eh. So, talaga, mayroon na kami nun. Meron na kaming, nakausap ko na yung may venue na kami kinakausap, meron na kaming kausap na production, na stage designer, everything. Kaso biglang nag-pandemic. Kung natuloy yun, this was supposed to be Fire and Ice's first show. But it didn't happen because of the pandemic. So, na-move siya na-move hanggang sa daming nangyari sa mga buhay ng isa't isa. And then, I don't know how the conversation parang started again. But, ikaw, sa'yo nang galing? Ako rin ba? Oo, tapos mo lang kami. Siyempre. Siya may pangalan. Yes, thank you, Ice. Salamat, Ice. Kasi after nung series niya ng video kay sabi, ano gagawin ko na next? Balikan natin. Pero sobrang nalis ko silang kasama talaga. At some point naman, during those 10 years, may mga nagkakasama-sama sa amin. Like shows, lalo na nung benefit, congrats. It's a princess. 10-year anniversary kayo ni Ay, sorry. Benefit kasi, kumanta kayo for free. Ay, tama, sorry. Basta yung mga ganong klase ba, na may mga tugtog kami, tapos bibisitin. Kasi hindi naman siguro secret na bukod sa magkakatrabaho kayo, we're very, very good friends. So, whenever we have something, teatro, nung nagteatro ako, nagteatro si Ice, andyan tong mga to, nanood. So, hindi talaga maiwasan na pagkita-kita, sabihin, kailan tayo mag-show ulit? Because we're so used to playing with each other, singing with each other. As you can see kanina, wala namang talaga pinagplanuhan dun sa mga but everyone was singing along while someone was singing in front. So, ayun, ikaw naman. Hindi naman sila nagtitaro eh. Ganun din ba yung magiging setup of the concert? Kasi we love how everybody just knows everybody, tapos biglang sisingit na lang. Pero, syempre pag Valentine's, romantic. Pero para ba ito sa mga couples o sa magbabarkada tulad niyo? That's my last question. For Valentine's. It's for... kasi kahit Valentine's Day naman, may universal love tayo tinatawag eh, diba? There's romantic love. Of course, we have that covered already. But there are other kinds of love that we want to celebrate then during this show. And kaya nga, ang sarap din na magkakasama kaming 7 kasi we're celebrating our friendship as well. That has, withstood the test of time. Withstood the test of time. Hindi, tagal na rin naman talaga. So, ang sarap lang na, alam mo, we're singing about love, we're singing about friendship, we're singing about all these amazing things. And there's nothing, alam mo yun, nothing feels better than singing it with your friends. Na nasa tono. Nasa tono. Grabe pagtulak mo, Joris. Sorry, Pahulog ako. Gusto ko lang sanang i-add to your question. Yes, it's going to be like that. Kasi, we're so used to like playing off each other's
mga yung sasagot-sagot, gano'n. So it's gonna be like that. But it's of course, it's gonna be more organized, more prepared. Kasi talagang, we're really trying to make a really good show. So yung alam na namin gawin, which is to complement each other, i-harness na lang namin ng preparation. And we have so many nice surprises for you guys. Yung mga, kakarating lang ng mga study, ng mga arrangement, it's so nice. So, Makuha ba, Chiki? Yes. Yan. Should that what? Hindi, ako add ko lang din, parang, kasi nag-gets ko yung parang, yung tanong ni ma'am na, ano ba siya, like Valentine's, ganito. Parang treat siya for everyone eh. Basta, ang dito is, kumbaga, love is the answer dito sa show na to eh. Yung music, yung camaraderie namin, di ba? Pero, we'll make sure na lahat ng kakantahin namin dito, sa concert na to, i-interpret namin or i-deliver namin ng kung ano talaga yung kahulugan sa bawat pag-ibig na nandun sa mga kanta na yan. So, ayun lang. Good answer. Thank you. But it, for me, it's a treat for everyone. And it's actually also a treat for me because I will be able to perform with these guys again. No! Well put. Well said, Julie. Thank you. You're welcome. Thank you, Rumi. Thank you. Okay, next question. Sino pa may question? So ano? Ayan, sinira ko. Sige, dagdag lang din ako. So, Ice has actually directed the show. But our team I always do the creative direction. So, the Love Sessionistas is actually their love letter to their fans. Kasi, napakatagal na rin na inaabangan sila. It's been a while since they've seen singing together. So, napakasarap na makita sila na magkakasama ulit singing because hindi naman natigil yung kanilang careers after Sessionistas, di ba? After that, they've actually went on and live out their careers. Yung iba nagkapamilya. So it's nice for the fans to also be updated. Nasa na sila ngayon, di ba? Where are they now? What have they been doing? And ano na sila from the last time na nakita sila together? So it's a concert of their journey as friends, but also their journey as individuals. So yun talaga yung makikita natin. Hindi lang natin sila makikita as Sessionistas, but makikita nyo sila as Noy, City, Kian, Princess, Duncan, Juris, and Ice. So it's super exciting dahil ibang klase yung chemistry nila. We had a photo shoot last November, right? And talagang hirap na hirap yung team makakuha ng dissenting picture. Kasi Lisa, parang huwag mo na ituloy yung sasabihin mo. kasi talagang nagtatawanan lang sila. So ayun, napaka-exciting. Ayun, so because of that, siguro maybe we can give them yung aabangan nila for the concert. Ako, tigtig lang ako dun sa lahat na yun. Parang, ang galing lang kasi habang ito nangyayari itong lahat ng to, na-realize ko lang din na ito pala yung tipo ng concert na pwedeng magkakasama rin talaga yung buong pamilya. Kasi yung genre na sakop nitong gagawin namin alam mo yun, parang maganda na magkakaibigan, magpamilya, magkasama kasi good vibes na talaga yung ibibigay namin. So, yun. Totoo yun. Diba? Hindi, totoo yung sinabi mo. Kasi yun yung, I think kaya kami pinagsama-sama in the first place eh. Kasi we represent the different genres, diba? And so, busog na kayo sa aspeto na yun sa music pa lang. But, lagay mo pa yung mga iba-ibang ingredient kagaya ng pagmamahal, kagaya ng alam mo, hindi lang pagmamahal sa music, pero pagmamahal namin sa isa't isa. I think it will just show the people that, alam mo yun, it's amazing to see people on stage just having fun. And fun doesn't just mean na nag-enjoy lang kayo basta-basta, but, giving life to the songs that we're singing.
that we will be singing. Kagaya ng sinabi ni Liza, ito, maraming aabangan dito because of course, the nostalgia part. Hello? Yes. Oo. Yeah, phone-in question. Yeah? So, kagaya ng sinabi ni Liza, yung mga aabangan niyo dito. Of course, the nostalgia of it all, di ba? How we all started. Pero, ang gusto ko rin dito part, syempre makikita niyo rin yung journey namin. Sa 10 years na hindi kami magkakasama, ang dami nangyari sa mga careers namin. And ang pinaka-excited akong part ito is, we have this segment called the unreleased songs. So, this is the first time that you will be hearing these songs sa inyong lahat. I've never performed this song that I'll be singing. Marami sa amin dito hindi pa na-perform. So, excited din kami para marinig ninyo kung sino kami ngayon 10 years after nung huli kami magkakasama. Yeah. So, May unreleased. Meron kami medyo of unreleased songs. So, ang question ko is, how were the songs picked? Tapos, magkakaroon ba kayo ng mga covers ng mga other artists, like foreign and local? Kasi iba yung segment na yan, di ba? Yung mga unreleased. So, the rest of the songs. Of course, we will also have our originals, the hits, definitely. Pero kasi if may mga I'm sure nanood kayo before ng mga ASAP na sessionistas, no? Siyempre hindi pwedeng mawala yun eh. Yun yung kumbaga na kilala kami. Of course, we do covers of these different songs, whether it be local or international. But, kumbaga, kung paano yung genre namin, gano'n namin siya gagawin. And isa rin sa mga favorite namin dito, well kami ni Liza, is the Dear Sessionistas part. Kasi hindi ko alam kung naalala ninyo, but during the Sessionistas during our time, parang may mga nagpapadala sila ng mga sulat, taga-ask ng mga love advice, remember that? So we'll do this again. And actually, baka makatulong din kayo, naghahanap kami ng 5 letter senders na i-feature namin yung kanilang story and they'll be given tickets din to watch the show. Habang nakaranahin sila ni Kian. Hindi Kian lang. Kian lang. Ako din, ako din sobrang excited ako din sa segment na Dear Sessionistas because it also shows how this show is inclusive. Parang hindi, usually kasi po nag-show ang isang artist, baka ako lang. Kakatayin ko yung mga gusto kong kantahin, and then syempre may portion na ano kaya yung request nila. But this one, it's not just the songs that we are asking the audience and the showgoers to give, but it's also we're asking them to share their love stories also. So, I'm excited sa part na yun, Dear Sessionistas. How excited are you? In a scale of 1 to 10. Pero parang isa sa inyo nagbigay ng list ng songs nyo tapos pumili ito. Actually, yeah, to complete the lineup, lahat kami hiningan ng songs that we wanted to sing, and then binahalan sila ng Fire and Ice. And then, yun nga, yung Dear Sessionistas naman na part, the songs will be inspired from the stories that the showgoers will give. Kaya, so kasama din yung personal choices. Iyan. Kasama din yung personal choices sa mga songs niya. Well, yun nga, yung proseso kasi parang tinanong kami nilang Ice, kung ano yung nakikita namin pwedeng maging repertoire ng buong show, no? Pero I guess kung sino yung pinaka-mabibilis sumagot sa GC, yun ang may say, diba? At kailangan i-accept ng mga hindi man na ganun bilis sumagot yun. Kung sino man dyan. Pero, okay yun. Pero ano talaga siya eh, parang yun nga, parang kinonsider din namin yung lahat ng aspeto ng parang, dahil nga iba-iba kami ng genre, iba-iba kami ng offering, di ba? Parang binalanse rin namin siya sa kung paano magiging cohesive yung show na saktong-sakto siya dun sa concept, di ba? Na yung tugma-tugma na lang. pero may siguro malaking factor din yung matagal na kami magkakasama at
yung mga ginawa rin namin, kasi di ba, pag gumagawa kami ng like, na sessionistas before, parang yung mabilisang preparasyon naman yun. So parang galing nung amuya na, ito parang babagay kay ganyan, or nagtatanungan na ng range, alam mo yun, may gano'n na aspeto dun sa proseso. Kaya ang saya rin kasi parang lahat kami involved, alam mo yun. Tapos barkada namin yung director, so medyo very maglambing. Diba? And if you're also familiar with the ASAP Sessionistas before, syempre bago kami, diba nag-evolve siya na nag-cover lang kami ng mga love songs, and then nagkaroon ng part na nagsispill na kami, nagbibigay na kami ng mga love advice. So nakaka-excite din for this show to listen to my fellow artists kung ano na yung mga magiging love advice nila at this time, at this point in our lives. Ewan ko lang kung may nagbago kay Icy Guerra, hindi ko wala. Baka ako yung wala nagbago. Okay, hi. What happened exactly to the Sessionistas? Why did it end? Ano official explanation sa inyo? Ewan ko. It's 3 in the morning. That's actually a good question. Ano yun, no? Bigla na lang... Just like everything else, things end. Yun sa amin naman, it's if ang question is, did it end nicely? Of course it did. We're all very good friends. We were all still hoping to still do it. Ganun lang, just yung mga house shows, kailangan matapos na. But I can definitely say na ang Sessionistas kasi, aside from being that show, the Sessionistas is us eh. So hanggang nandito kami, hindi natatapos yung Sessionistas eh. You'll catch us in concerts like these. Probably hindi kami kompleto, but you'll catch us together in shows. Yeah. One thing's for sure, ito yung Sessionistas na makikita nyo habang buhay na yan, hanggang mamatay na kami or something. Pero, yeah, but to your question, sir, yun nga, it just ended. It just ended out of natural How long process. did it run in all? I mean, the Sessionistas as a team. 7 years? Parang 3 years. Alin? Ano to? 3 years. Ano to, no? 2009 Start years, no? So it ended on ASAP in 2015. Yeah. 6 years, 7 years. Yes. Aside from ASAP that formed you, which or what organization or what group do you credit in forming the group as Sessionistas? Was it an ASAP creation or was it a creation out of friendship elsewhere? Well, talagang ang ASAP ang nagbuo sa amin. I remember getting a call nga from Tito Winnie, from the management din na parang, parang plano namin kayong buuin lahat. Kasi parang during that time na binuo si Sessionistas noong 2009, kami yung magkakalaban sa bars eh. Kami yung magkakatapatan, di ba? Kumbaga, pag may show si ganito dito, katapat mo yan. Si Nyoy, si City, si Juris, si Prince, mga ganyan. So, si Duncan. So, parang ang idea na ni Asa, pagsamasamahin kaming lahat. So, we credit them for actually like thinking about putting the group together. But I'd like to credit all of us, wow, for actually maintaining the friendship. Kasi parang nung nabuo yung grupo, syempre, TV, magpapakita kayo, magkikita kayo dyan every Sunday, na that's it. Pero siguro kaya nabuo to ng ganito na after so many years, solid pa rin siya. Kasi we made it a point na it's not just about work, but it's about friendship as well. Na, every Sunday we look forward to it kasi after ASAP we'll have lunch together, lalabas kami talaga, tapos magkikwentuhan kami. It became sort of a routine, a weekly routine sa amin. Na the singing is just one part, but the chikahan after is parang that brought us together. And even though may times na hindi na kami magkakasama,
natigil na yung paglabas namin doon sa TV, we'd still go out, like we'd still have lunch together, definitely malapit sa bahay ni Juris, kasi napakatamad niyang lumabas ng bahay. So, yeah. Totoo po yan. Totoo po yan. Grabe. Ermitanyo po yan. Grabe siya. While doing ASAP for 6-7 years, I don't remember having seen or heard that you had a show together in a bar or a club. Did you ever do those things? No. Yeah, we would do those as sessionistas. As sessionistas, but usually benefit shows. Oo, pero hindi, never sa bars. It's more, bars minsan. Pero mas big shows like Araneta. We did Araneta. Yeah, we even toured sa It was produced by ASAP before. ASAP, Noong time na nasa show pa kami. Pero as yung kami-kami lang, loosely we organize. Oo, pag kanyari, merong kailangan ng tara guys. Puro ganunan, kami-kami. Yung maraming mga benefit shows, yung mga binagyo, ganyan. So, si City made it mag-organize ng ganun. So, thankful din kami nagkakaroon ng chance to be together. Kaya akala ninyo yung birthday ko benefit din. Kasi pinagsama-sama ko na sila lahat. Sa bar din yun. Kayo yung original? Kayo ba o merong wala dito ngayon? Ang original po, si City, si Duncan, si Juris, si Ice, si Nina, si Richard. Yun. Richard Poon. Tapos, dumagdag ako noong 2010. Tapos, sila po yung huling dumagdag ako. So, kayo na yung sa show ito ngayon? Yes. Okay. Sorry po, but just to make things clear, kasi it's so easy for us kasi to do shows before. Kaya lang, yung brand na Sessionistas, medyo naging malaking brand siya. So hindi namin siya pwedeng basta-basta na lang gamitin sa mga So, in answer to your question, palagi po kami nag-show together. Pero we can't always brand ourselves as Sessionistas. Kasi minsan hindi kami kompleto, minsan may mga kasama kami na hindi naman kasama dun sa group. But it was such a regular occurrence playing with each other. Pero first time na ganitong naka-konsepto talaga po na yung buong kalibre nung First time din namin, ang dami namin ginagawa para sa TikTok. Yung tanong nga rin, sir, parang ganun henerasyon na tayo. Diba, yung parang yung sa ASAP na parte, parang kung meron at meron din talaga i-credit kung paano kami nagkasama-sama. Sila talaga yun. And we're really grateful na nangyari yun at Shout out to Miss Joy. Yes, and ngayon parang kumbaga ang smooth lang kasi nung, kaya rin siguro nakikita nyo na ganito lang kami ka loose and casual sa natin. Dahil parang yung Sessionistas, ako napaka-special din sa akin dahil wala siyang bahid ng kahit na anong drama. Alam mo yan, parang talagang maayos lang lahat, tas lang na maayos. So, yun nag-excite din sa akin personally dahil siguradong masaya lang talaga siya na reunion kami. Pero yung ibang din, go ahead. Sa ASAP din po kasi, parang naka-isang dressing room lang kami. Kasi sa ABS, maraming malilit na dressing room siya. So usually, wahiwalay. Kasi isang tao, dalawang tao lang kasya. Kudos to ASAP. Talagang yung pinakamalaking dressing room doon kami pinagsama-sama. So that also contributed din sa factor na maging close kami. So ay show may. Yung iba na kasama dati sa Sessionistas, why are they not part of the show? This show? It's more of an availability issue. So when I floated the idea, I already messaged the management of Nina and Richard, but they're both not available. I think Nina has a concert the day before us. So, yun. So, hindi po nagkatugma. Thank you. Ay, Janice has a question. Sige, go Jerry. Ay, nasabi mo naman na talagang 10 years mula na muli yung pagsasama-sama. Yung journey doon, daming nangyari. Doon sa 10 years na nangyari yun, paano nag-evolve na bago yung pakahulugan nyo sa love? Love for family, love life, love sa bansaman, o kung ano man. Para mas may hugot kayo sa mga kanta ninyo. Matalis ka na.
Ako sisimulan ko yan. Naalala ko nun, hindi ko malilimutan. Kasal to ni Juris. Okay? Pareho kaming broken-hearted ni City. Naalala ko yun, sa sobrang broken-hearted namin, tumambay pa kami sa ano to? Sa Burgos Circle. Sa Burgos Circle. May dala kami wine, nasa gitna lang kami, nagpipintuan kami. Tapos parang naiingit kami kay Drew kasi parang nahanap na niya yung kanyang the one, alam mo yun, parang... Naalala ko yun. Hindi ko mapanood si Juris tsaka si Gavin kasi sobrang hindi ko ma-take. Yung hindi ko alam kung nangyari na ba sa inyo yung ganung level ng kawasakan. Hindi nyo kayang makita yung sobrang pag-ibig ng dalawang tao sa isa't isa. Talagang hindi ko talagang matignan kasi walang-wala ako doon. Oo, so talaga, so lasing kami. Nandun kami sa gitna ng Burgos Circle. Tapos di finally, okay, sige, tara sits, hatid na kita sa inyo. Lasing na to, hinahampas na yung driver namin. Kuya, kaliwa! Demure ako. Bosa. So, umabot kami sa ganon, hanggang sa, ako, na-meet ko na yung, nakita ko ulit si Liza. Kasi even my past relationships, they were witnesses to that, na how it was, how it was falling apart. So, alam mo yun, kumbaga, siguro yun, kumbaga nakakatuwa lang na na-witness man nila yung pagkakawala ng dating relasyon ko. Nakita rin nila kung paano nagsimula yung sa amin ni Liza. And now it has blossomed and now we're 10 years together, married. So nakakatuwa lang that nandyan sila. Kumbaga, kaya sabi ko na itong relasyon namin na meron kami, itong grupong to, hindi lang sa showbiz. Alam mo, we were there for each other. Like, literal, nandiyan kami for each other. So, I think, ang laki rin siguro masasabi ko na yung love, na kung ano man yung iniisip ko what love is, sila yun. And in different faces. Ito yung epal na love. Ito yung... No, seriously, I love these guys. Love you guys. Saks. Ano? Janice, Guzman. Hindi sila pa, sila na eh. Ay, lahat pala. Sorry, lahat pala. Pugusita. Ako? Siguro yung changes in the definition of love. I think what I like a lot actually is that I got to witness yung simula ng mga pagmamahalan nila sa mga partners nila, mga asawa nila, and sa mga anak nila. And nag-iba na yung mga sharing namin. Like, siguro mga after ilang years, we would meet up with lunch. Minsan sabihin ni, iba na usapan natin na usapan mo na pag-nanay. Kasama na yan yung mga maintenance. Like, little part naman yan. Huwag na masyado ng advance yung pagkapag-nanay. Ayan, I like being a part of, I like that I am able to witness those changes in their lives. And then we learn each other. We learn from each other as well. Kasi it's something like being parents. We have different parenting, mga ganun. Gusto ko yung mga, na meron akong grupo na pwede kong pagtanungan, pwede kong hinan ng advice, or maybe, learn from them. Ako bilang isang single dad, guys, idol ko kayo lahat. Stress on the single. Hindi, paano ba? Actually, dito muna tayo. Guys, kung meron kayong GC na sobrang tagal na, yung GC talaga namin, more than a decade na. Kaya iba yung samahan namin. Di ba? May 10 years na mahigit eh. So, dito yata yung, may say, friendship, love ng friendship. Ito yung talagang pinaka-solid. What else? Alam nyo, speaking of yung partners, grabe pag nakikinig ako sa kanila, nakikichismis ako. Alam mo yung gumagawa ko ng sarili ko? Kakalatib ako niyan. Pandemic lang, hindi na natuloy. But guys, really, grabe yung ano namin. Ano yung naalala ko, 2 years ago, nag-tour kami
South Border sa US. May mga nagpa-picture sa akin, sabi sa akin, "Hi, we love," totoo talaga to, swear to God, "we love Sessionistas." Kaya sabi ko, wow, parang nandito, I mean, bit ko pa siya. Kaya, grabe, yung basta ibang klaseng sentimental sa akin, togetherness sa akin ng Sessionistas. Anyway, to answer your question po, yung sa pag-evolve ng klase ng love, simula kasi nun, syempre, mga single pa kami, tapos kinasal na yung iba, and then nagkaanak na. So, ang dami po naming anak, pag pinag-add po lahat. So, may mga new generation. So, ako personally, yung pagkanta ko, nung nagkaanak ako ng iba, parang dati kasi parang ang bilis ng pangyayari, parang kanta ka dyan, yung asap na, ito na yung study, kantahin mo, nag-ganyan. So I just study the song, and I don't pay attention to the words, to the meaning of the song. So when I became a mom, nag-iba na yung pagkanta ko in a way na mas nilalamnam ko na yung lyrics. And when I sing sa gigs na ganyan, parang I just don't sing any pop song, dati ganun di ba? Kanang pop, ginagawa kong acoustic cover, ganyan. So now I get to choose the songs that I like, the songs that have meaning to me. And I'm able to sing it from the heart. Na natutunan ko sa mga idol ko dito. So, pag ako kasi, kahit nasa stage kami, pag kumakanta sila, talagang pinagmamasdan ko kung paano sila kumakanta. Siyempre, I try to learn from them, how they sing, how they move, how they talk. And yun, sobrang thankful ako na ang dami kong mga learnings, saka mga takeaway, not just sa professional being a singer, but also how to be a good human. Yun yung sinasabi nila na hindi showbiz. Kasi syempre ako, marami na rin ako nakasalamuhan na mga artista, mga ibang singers. Ganun yan, may wall. Alam mo yung gano'n. I don't know if you have that ever encountered that, which is understandable because you have to maintain your privacy, diba? If you have that fame. What I appreciate about this bunch, about this bunch of people is, sobrang kaming magka-wavelength. It's so comfortable to talk to them about anything. Kahit nag-aasaran kami, hindi kami nagkakapikunan, gaganti na lang kami. No, but, I really treasure them. I really treasure them as friends. And honestly, lahat kayo idol ko. Lahat. Idol ko kayo lahat. Si Kian? Idol ko talaga si Sis. Idol si Kian. Sobrang galing. Hindi lang sa pagkanta, pero sa buhay. Napag-ilapin niya ni Sis. Idol ko talaga. Ay, yung doktor ko pala. Yung asawa ko. Asawa ba yan, Sis? Yung asawa ko. Kasi pediatrician siya. Oo. Ay, yung lahat ng mga, halos lahat ng anak nila. Yes. Oo nga, halos lahat. Yun ang idol ko rin talaga. Siya talaga. Pasyente ng asawa ko. Pero yung doktor mas ako. Yung doktor ko asawa ko. Ako, ano ba, parang siguro parang masasabi ko na malaki talaga yung nagbago para sa akin kung ano yung definition ng love sa akin. True story, kagabi, tinatanong ako ng bunso kong anak, parang tinanong niya kami ni China na, Dad, what is love? Tapos parang, alam mo yung ako parang i-explain ko siya na, pero hindi ko ma-explain ng maayos kung what is love. Paano mo siya parang sobrang abstract niya na bagay na hindi namin ma-explain. Sabi ko, tanong mo sa mommy mo. Tapos tinanong niya si China, hindi rin niya ma-explain. Alam mo yun? Parang may gano'n. So parang, thinking about it, kung ano yung pagkakaalam ko sa ibig sabihin ng love, nung bata ako, nung binata ako, hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, na feeling ko na iba o nabura yung dati niyang definition sa akin na mas mababaw siguro. Parang ngayon pag doon sa ibig sabihin ng pagmamahal, malalim siya masyado para i-explica. Dahil
kung mahal mo siguro hindi mo walang rason eh, 'di ba? Parang hindi lang sa like romantic love o sa pamilya pero sa sarili rin, sa ginagawa o sa profession na to na parang lahat 'yon simula nung nagkaroon ako ng pamilya na completely na na redefine yung love para sa akin. So I mean hindi ko siya ma-explain pero alam kong yung tingin ko sa kanya ngayon mas malalim at mas ninanamnam ko at hinahanap ko pa rin patuloy-tuloy kung ano ba talaga yung ibig sabihin niya. So, okay, para sa akin naman po, bigit na. Of course, pag isinilang tayo, ang pinakaunang klase ng pag-ibig na mararanasan natin, yung pag-ibig ng magulang. At dahil siguro galing siya sa magulang, we take it for granted. We don't treasure it as much as we can. And para siyang, yun nga, kasi mahal ka ng magulang mo eh. So parang hindi mo siya masyado pinag-iisipan. Hanggang sa, yun nga, wasak na wasak kami ni Ayos dun sa Burgos. Doon pala papunta yun. Ayos na! And then, nagkakaedad ka, nagkakaroon ka ng desire na makaramdam ng pag-ibig in a romantic sense. And then you get it, and then you don't, and then you think it's for good, and then it's not. And then, you never really know if there's someone out there who would accept you for everything that you have, and everything that you are, and everything that you will be, and everything that you don't have, and everything that you are not. And then, finally, God blesses you with someone who actually really loves you, and hindi ka makapaniwala. And actually, I wrote a song about this for my husband. Alam mo ba kung paano mo napasaya ang buhay ko nooy walang kagana-gana? Kasi ganun ako before na I was just going through the motions of life, just living, na parang grayscale lang lahat. Pero nandun ako. And then he came, si Joey, and we're 10 years married this year. And so yun nga, sobrang nagkakulay yung buhay ko, nabigyan ng, pagkarating ng taong ito, nagkaroon ng kahulugan, ng kulay, ng bigat, ng something, ang word na pag-ibig. And then I became a mom. I have 2 kids, 6 years old and 3 years old. And sila naman din, may dala rin silang lesson sa akin kung ano yung pag-ibig. And I learned true love also true and real love also from my 6-year-old, na kahit feeling ko, ang dami kong palpak as a mom, she would still hug me and say, "You're the best mom." Kasi parang ako, how can you say that I'm the best mom? And inwardly and outwardly, I do a lot of things that for me, hindi ako best. But there she is, in all her pure love for me, saying that. And I come to a conclusion now, for at this moment, that love is a gift that when you have it, talagang you should really treasure it. Dahil kasi baka kami nalagigyan nyo. Ito naman, dalawang microphone ko. Sorry. The question is, how is our love different? Paano nag-evolve 10 years ago 10 years sa ago. ngayon? Okay, so, well, we grew up. We grew old. We grew, we grew apart. We found each other again. Natuto kaming masaktan, mabetray. Natutunan naming ma-overcome. And that does something to your love. That does something to your music. That does something to your life. Ang kagandahan lang is we witnessed each other's like that. Yung mga transition na yan, yung mga ups and downs, yung mga sakit,
yung mga halos ikamatay mo na sakit, tapos yung bangon mo. Na-experience namin yun with each other dahil magkakasama kami. And, you know, like I said, that does something to your love. Talagang makakabuo ka ng bagong meaning ng pagmamahal dahil doon. At kung hindi pa yun yung takeaway namin doon, pati sa musika namin, nakatulong yung pagmamahal, yung buhay ng isa't isa at ng mga buhay namin na that grew up. Lumaki, si Ice lang, hindi lumaki. Pero sabihin, lahat kami lumaki as people. Ano kami, naging adults kami. Siguro more than anything, no? More than anything from 10 years ago, adults na kami ngayon, matatanda na kami. Iba na yung pagkakaintindi namin sa pagmamahal. And sana, yun yung music at pagmamahal na maibahagi namin sa inyo come the concert. Joy, backstage na daw. Director ka pa naman. Okay ka na, Jerry? Oo. Hi! Hindi, ano lang to, kung lang kayo, relax lang. Sila kinabahan, no? We all know that in this industry, it's so rare to have a solid friendship among celebrities like you, di ba? Sabi nga kanina, may mga, sabi ni Princess, may mga plastikan, ganyan. Di ba ba may mga... Diba tinanong ko pa nga sila, diba? Na-feel niyo ba yun? Wala. Pero totoo po yan. Sorry, may gusto lang po ako i-share. Kasi, syempre sa ASAP, any stage. Tayo lang to. Or any stage. Kasi mararamdaman niya yung, even now, mararamdaman mo yung energy ng isang tao. If that person will support you, or if that person is looking at you and waiting for you to make a mistake or something, or even, basta dito po sa grupo namin, ang napakasarap talaga is nagsusupport. Nagsusuportahan po ang lahat. As in, mararamdaman mo yun na everyone is willing, that person who's doing the solo, to do the best that she or he can with the song. And yun yung masarap sa group na. Kasi ako na hindi daw talaga yun yung tanong. Pero hindi ko yung tatanong namin. Sabi pa lang yun, di ba? Di ba sa showbiz yung mga plastikan? Kasi yun pa lang yun. Yun pa lang. Sabi ko yata ng Google. Parang gusto nyo na magbigay ng laban. May na-experience. Kaya mayroon ako ng mic. Nego City, tayo lang to. May na-experience mo kasi ako before. Kunyari, blocking. Siyempre, bago ka magpa-perform. Plastikan yan. O, dito ka, City, dito ka. Okay, so dun ako. Nung time na yun, napunta ako sa gitna. Nung sumalang na kami, inurong na niya ako dun sa gilid. So, may mga ganyan. Clue, anong pangalan niya ba dyan? Initials. Nasa asa pa ba siya? Nandun pa ba yan? Ano ba? Initials. Sino ka-blocking mo nun? Medyo... Anong hit song niya? Yun na lang. Ayun, ako konting push pa kay City. Yung wine, nilabas yung wine. Oo, pero reaching that point na naramdaman nyo ang solid yung friendship nyo, meron bang time yung nag-uumpisa kayo na parang hindi rin kayo masyadong sa isa't isa? Meron parang aloof pa, di ba? Gano'n naman, hindi naman agad awkward, hindi naman agad na, so, pa-share lang na gano'ng experience. Ako siguro yung unang experience ng yung awkward feeling. Misunderstood. Kasi yung ASAP, ano mas bing call time natin? 11 AM, di ba? Pero mga time. Lagi kami may gig na show na Saturday. So, ako na,
Naka-blatter na pala. No? So, kanta ko na kami, minsan, wala pa kami sa mood nga, tapos magtitingin lang kami. So, later na lang, nag-show ang gabi, wala akong boss ngayon. Oo, ganun pala, akala ko, sublada. Pero, lahat tayo may show ng Sabado. lahat kami. So, pag umaga, di ba may 4 na oras lang yung tulog mo. So, medyo amoy, ano ko ba, Chico? Ako pala yun, ako pala. So, ikaw naman. So, yun yung, yung mga first awkward moments na, mga musikero nga pala talaga kami. So, yun, wrong impression, yun yung mas tama. And speaking of wrong impression, okay, huwag sa akin yung yung plastic kanina. Ako magtutuloy na. Ayan. Sige na lang wala. Hindi masisige magtuloy nitong balitak-taka na ito. Hindi kasi ako nung pumasok ko ng 2010, ako lang yung bago, ako lang yung mag-isa. So lahat sila, fully formed human beings. Hindi, grupo na sila. Tapos ang super, hassle for me na talagang takot na takot ako, na sobrang intimidated ako. Sa Boracay pa siya, ASAP Boracay. Yun yung first sana ko as fashionistas. Tapos walang rehearsal, nothing. Si Jusa kasi Ice, na-meet ko, nakasama ko sila sa concert ng yung acoustic. Yan, kasi sa Viva. Pero like sa City, yan si Duncan, si Richard, si Nina, never ko pa sila na-meet ever. So syempre kilala ko sila, kasi nag-gig, ganyan. Pero never ko pa sila nakasama in person. Yun na nga. So, ako kasi, sa sobrang hiyain ko, feeling ko akala nila, parang ako pa yung parang mataray or masungit. I don't know. I think, kasi I was just so quiet. Pero buta na lang si Ice lumapit sa akin na parang, uy, ako ba, di ba kilala na tayo? Ayun, so I'm just thankful na gano'n. Kasi yung hiya ko sa kanila, actually, naalala ko ngayon, yung press ko ng concert nating tatlo. Sobrang late ako, parang mga 1 oras ako late. So, magsalita. Sobrang hiya ako nun, pero kasi na-drive ako mag-isa, tapos sobrang na-stuck ako sa traffic, at umiiyak na ako kasi... Oo, yun. Hindi ko po alam kung matutuloy yung concert sa nangyayari na ito dahil parang nagkakalakasan po. Ano ba yun? Makahuli na po ito, gusto ko lang ka. Disclaimer lang para... I just remember that random. But I'm just really thankful yan. Kala Ice, kay June na talagang sa Boracay yun sa ano pa yun, yung sa Shangri-La na parang VIP Eco. The VIP, Subway. Tapos parang lumapit sila sa akin. Tapos pinakilala nila, okay, Richard, kila Nina, kay City. Kadangkan. So, wala pa sila ngayon nun eh. So, yun. So, I'm just really thankful that then you reached out kasi para akong new student sa school na walang kakilala. Ganun yung feeling ko. Imagine yung ASAP, di ba? So, nalala ko na naiyak ako kasi so overwhelmed. What the fuck am I doing here? What the hell? Okay. Nakagaling pa siya. Sa pagbabalik na! Fashionistas! Cancel na po, cancel. Intercede ba ito? Pero, bago na kayo naging friends, syempre, during that time, parang, 2009, hanggang 2013, mga dalagat binata pa yung iba. Meron bang nagligawan? O nagkagustuhan? Ayan, hindi ko alam. Huwag niyo akong tanongin dyan. Ako pinakahuling salta eh. So medyo hindi ko alam yung mga kaganapan na ganyan po. Your Honor. Wala siya. Wala. Kung merong isa sa kanila na gusto sa akin, wala nagsabi. Friend zone. Kung merong isa sa kanila na gusto sa akin, wala nagsabi. It's too late. Pero alam ko si City dati nagtatanong sa akin nung single pa siya kung meron daw akong kaya sorry, mali pa pala. Iba ata yun. Parang City. Hindi ako pansinin. Si Noy parang may gustong aminin. Ano yun? Ay, si Noy! Ay, nako! Kung meron kayo nagkagusto sa kanila, buti na lang hindi kayo nagkagusto. Wala kayong mapapalasa. Yung sunod ko kasing question, sabi kasi ni Ice kanina, availability lang yung problema kaya hindi kompleto. Wala si Nina, siya kasi Richard. Pero gusto ko lang kumustahin Noy. Kasi baka may mag-isip na baka iniwasan ka lang ni Nina, kaya hindi siya sumama. Grabe naman. Kumusta na ba? Okay naman. Right now kasi, ang
ano lang, like I said, yung availability, medyo, ang medyo naging clincher kasi dito, medyo hindi ganun katagal din naging planning stage nito eh. Nagkakwentuhan, nagkabiglaan, tapos sabi, concert tayo. So medyo talagang yung availability of the others, hindi rin namin na, in fact, pati ako dapat, kasi dapat may US tour ako na tatama dito. Meron pa din. Oo, meron pa din, pero I was able to work it out na after na lang nitong Sessionistas concert, tsaka na lang ako kalilipat. So I'm actually flying to the US after Feb 8. But truth be told, dapat hindi rin talaga ako kasama dito sa concert. Okay lang naman. Ano nangyari? So, yun, tuloy mo na. May size 8 na ako. Pero si Richard Poon, availability din ang problema niya. Yes, so I messaged the management, Cornerstone, and yun yung reply nila sa akin, that meron yatang availability issues. So, yeah. So ngayon parang sobrang exciting na yung nangyayari sa concert. Are you planning ba na after this, magkaroon pa ng mga series of concerts ang Sessionistas? Well, that's the plan. We actually have a repeat. Hindi pa repeat, day 2 lang. Day 2? Day 3. Ano ba kayo ba? Kasi repeat, dapat nangyari na. So, we're promoting it already eh. So we have a day 2. April 4. On April 4. Nandito ka naman on, Yoy? Actually, yes. So we have a day 2 on April 4th, still on the same venue at the Theater at Soler. Ito pala eh. Ayan, basahin nyo na lang. Ay! Hindi mo na nakita yun na. Kung makikita niyo, medyo mukhang problemado dyan kasi baka hindi ako kasama sa kaya makikita niyo yung mukha ko dyan. So may day 2 na. May day 2 na tayo. So kasi the tickets are really, selling well. So, nag-open na kami for day 2. Nice. O may possibility daw ba na sa day 2 pwede na yung dalawa? We'll check again. Lagay natin sila dito sa room. May bakante. Malay nyo, let's see. We'll talk to the management. And kaya po tulungan nyo kami na maging successful yung concert. Because the more successful it is, the more we'll be encouraged to do it over and over again. Baka i-tour namin like siguro sa provinces and then sa ibang bansa. But one thing's for sure, these first 2 shows, it's happening. Yes. Okay, thank you. Hi po. May question ko lang kasi di ba you mentioned na syempre sa pagtagal ng panahon lalo lumalim yung friendship. Pero dumating ba sa point before na nagkaroon ng misunderstanding, yung talagang tampuhan na nagkaroon ng kampihan, talagang malala na... Kampihan lang. Ako, busit lang naman talaga ako kay Noy. Yun lang. Actually, hanggang ngayon may ongoing debate kung sino po yung pinakagawa mo sa kanilang tatlo. Tapos na po! Tapos na yung debate na yun. Hindi po ako eh. I think with any group naman, syempre we're all creatives. We have different ways of doing things. Lagit merong may pagtatalunan. Diba? Normal yun. In any workplace, normal yun. But I think what's nice about this group is lagi kami may open forum. Diba? Tama naman. Pinag-uusapan talaga namin yung mga things na nagbabother sa amin. If merong ganito, we make sure na kumbaga, sinusupil namin yung isa't isa. Pag may late, sabi namin, oy, ba't ka late? Alam mo yan, yung hindi na namin papaabutin sa lugar na, sa panahon na magiging issue na siya na pwedeng ika-away ng grupo. So parang, we are each other's keeper. Parang gano'n. Yeah. Sino madalas mali? Si ano? Bale, pagka may nalilate po sa amin talaga, tinatanong namin, Duncan, ba't ka late? Hindi, late si Duncan kasi lagi siya maraming layers na suot. It takes time. Tsaka may gig siya ng Sabado kasi.
point na nagkapikunan yung mga biroan? Minsan medyo nawala. Wala naman nangyaring ganun ever. Sa na-witness ko parang walang ganun na parang sinuuna na. Hindi lang na sinasabi kay Tio. Oo. Pero mukhang isa sinunod yata sa... Pero gumagawa kami ng mga anonymous Facebook pages sa sinisiraan namin yung isa't isa. Isa sa press campaign. Ngayon lang ako late, ha? Talaga? FYI. Pati ng photoshoot? Yan, din. Okay. Okay. Thank you. Ako naman, pakit na question naman. Yeah. Since pre-Valentine concert naman itong yung Love Sessionistas, can you share yung mga most memorable or unforgettable Valentine date man yan or experience nyo? Hindi man sa mga napangasawa nyo ngayon or yung mga ex-boyfriends, girlfriends nyo na hindi na talaga mabubura sa isip nyo. Si Ice kasi parang na-share mo na dati, di ba? Yung nasa province, nasa Iloilo ba or ano, or bukod pa doon, iba pa yun? Yun, oo. Yung surprise ako ni Liza. Na mahilig na... for me, that's still very unforgettable. Kasi, yun yung parang... Hindi pa kami nun talaga. Pero parang major landian to the max na. Tapos parang asar na asar ako kasi mag-Valentine's Day nun. Siyempre, yun yung kalakasan ng mga shows natin. Diba? So parang that day, nasa Iloilo ko. Tapos nakaplano na ako, kakantahin ko lahat malulungkot na kanta. Pang asar lang ba sa mga manonood sa akin? Kasi malungkot ako, wala yung kalandian ko. Tapos biglang nag-picture siya ng ganyan, nakalagay, "Welcome to Iloilo." Tapos may picture siyang gano'n. Si Tanga, akala ko, nagpunta rin siya dati ng Iloilo, pinapakita niya lang sa akin yung picture. Yung pala nandoon siya. Pumunta siya sa Iloilo. So, yun. Yun yung akin. Kayo. Sir, nagre-react, please. Tinanong ako sinasagot ko lang. Gusto kami, wala po kami alam dyan. Ako sa musical side, naalala ko yung nabanggit ni Ice kasi na yung makasama mo kumakainan. Merong theme. So may time na feeling ko parang wala sa theme yung kinakanta ko. So, nasa LA kami o sa Vegas, tumawag ako dun sa keyboardista ko. Sabi ko, gawa man ako ng -1 ng You Make Me Feel Brand New. Pero merong areglo Kasi may areglo. Sinabit niya sa akin, nagdadasal na kami sa likod ng stage. So yung music, una kong pinatugtog sa stage na mismo. So nakikinig ako, so ano mangyari sa kanta nito? Pero natapos siya. Feeling ko lang maganda. So minsan dati, doon ko lang pinakinggan. So alam mo pag, lumalanding siya ng tawa. Tapos, so sa sessionistas, maraming, ako siguro practice yun pag Sunday, minsan, nangyayari talaga to, mali yung inaaral kong kanta. Pumunta ako sa parking lot. With prayers, bumaba ako, Lord, di ko na gagawin ito. So, kalinga ko, tama naman. So, kaya, pero yung sa US, na talagang, basta madaming tao, thousands, ganyan. Tapos sabi ko, wow, okay pala yung bahay musikero ko. Rehearse pa tayo. Pero sa love life mo, Dan, paano? Yung memorable or unforgettable? Pass. Ako lang yung hindi pa married sa lahat. Kasi yung sister ko divorced din. So, i-handle ko yung sister ko. Sorry. Hindi, amo na, siyempre idol ko si ate. So, pero I have a kid, daughter. Meron ka naman masayang Valentine. Meron ako masayang Valentine. And isa pa, yung family ko, yung mismong family ko, yung dad ko, yung mom ko, parang ngayon sila manonood ulit after long time. Kaya, grabe, iba-ibang klase yung feel ng concert na to. Juris na po. Si Juris din sasagot siya. Nag-iisip nga ako Actually, kasi kami ng husband ko, I think when we got married, that's when we had like, yung date na talagang date na
yung lalabas ka. Kasi hindi pa kami kasal. Bahay kami halos. So, for me, like, it's always special. Kasi, especially when we became parents, nagiging special siya because we rarely get to have dates na yung ganyan na klaseng celebration. Kasi maya-maya, tumawag yung anak ko. Minsan nga nag-date kami, nakabukas yung video. Naka-video ko yung anak ko. Mas wholesome naman yung date. Yeah, wholesome naman. Yeah, but what he likes sometimes yung mga ginagawa ko na dati namin mga dates is when I come up with a menu sa bahay. Kasi mahilig kami sa ganun na dates, yung mga tasting menu, mga degustation, tasting menu, mga ganun. And then I prepared that for him sa bahay. Bahay na naman tayo. Ayaw na namin lumabas. But no, yung mga favorite namin, hindi naman ako tamad. Nagluto lang ako, tamad pa. Tamad na lumabas? Tamad ko naman. Pero yun yung mga every date special sa akin, kahit hindi Valentine's Day. No! Yeah, ganda ng atid nun ah. Oo. Si Juris na yung masaya, di ba? Ikaw naman. Ay, iba rin to? Hindi, ako kasi parang, kasi pag yung husband ko sobrang romantic nun. Grabe yun nung nililigawan ako sa ibang level. Kasi effort, yan. Hindi pa uso yung mga proposal dati, gumagano na siya. Pero anyway, nung mag-asawa na kami, syempre ako si Miss Practical, ganyan. Nagagalit ako sa kanya pag bumili siya ng bulaklak kasi sobrang mahal ng bulaklak pag Valentine's. So, ganun yung ginagawa namin. Sana hindi basahin ng mother-in-law ko yung article niya. So, kasi yung mommy niya, nag-expect niya ng flowers. Syempre, ganun na eh. Kasi nga yung asawa ko, sobrang lambing. So, pag di mo siya binigyan, magtataka siya patungin, New Year, wala. So, sabi ko, ano ba yun ha? Dalawa pa yung bibilan mo, si mami tapos ako. Si mami na lang bilan mo. Kasi picture ko na lang. Skills. So, nagpipicture ako. Life hack. Kasi nga, ako naman yung talagang tumatanggi. Kasi sabi ko, ayoko na ng doble gastos. Tapos, flower lang naman yun na malalanta. Diba? And yung isa pa is, hindi kami lumalabas pag Valentine's Day, sa bahay lang kami. Kasi ayokong traffic, tapos ang hirap, diba? Ang hirap magpa-reserve. Sabi ko, bigyan na natin dun sa mga nagliligawan, bigyan na natin dun sa mga bagets na, nagpapa-impress, ganyan. So, pag kumakain kami sa labas, yung mga alangayan, 10-12, yung mga ganon. So, araw ng mga kabit. Oo, pero make sure ko na kasama ko siya sa bahay. Feb 15, Feb 13. Pero may point ka doon ha. Kinisigurado mong kasama mo siya ng araw ng kabit. We make it a point to have the celebration nun. Ano paano sineselebrate Carol Day? Hindi ba? Meron notion na gano'n. Sa official way. 13 or 14. Sa side, sa mga side chair. Yun yung sinasabi. Kunyari ka si Kian, ano? May jump first date pala. Kunyari si Kian, hindi nyo alam. Ako wala akong maalala. Nasa baka. Sabi ni Gina sa GC. Oo. Hindi, kasi pag Valentine's palagi ako may gig. Yun ang totoo doon. Nasa UP Fair madalas. Diba? Ayan. Totoo yun. Pero, masayang Valentine's palagi dapat. Diba? Parang, ako, simula dati pa kahit sa pagkabinata, parang looking forward to magdadamihan mo yung pabango ko lalo ng doble pag Valentine's eh. Kasi kumbaga, feel mo talaga yung, ayun. Pero ano eh, parang, inisip ko nga, kanina ko pa iniisip kung ano bang memorable na Valentine's, parang hindi ko talaga mahanap. Baka iba-iba yung experience. Oo, baka mangyayari pa lang. Basta kasama. Basta kasama. Pero ano kasi ako eh, steady lang ako pag ganyan, pag mga Valentine's, parang basta masaya lang, parang gano'n. Yeah, like sa gig, wala nag-propose or whatever. Sa akin? Oo, na babae. Sa'yo, during the time na single ka pa.
Wala na gano'n. I mean, honest to goodness, syempre, nasa gig ka ng Valentine's, pero may mga times din naman na sandali lang naman yung gig, di ba? pero kumbaga, ano yun, masaya ako pag ganun kasi may energy na iba eh, di ba? Parang lahat, parang lahat nakapulad. Oo, parang pakiramdam mo nun, legal na maglandian eh, di ba? Legal na, ano yun, parang ganun yung feel. So, mas yung pakiramdam siya sa akin, pero yung memorable talaga lang. Ito si City mo kang Natapos natapos ng experience sa Burgos, di ba? Hinanap ko yung isa sa mga picture na namin ng asawa ko in one Valentine's Day, Feb 14, 2018. Kasi yung asawa ko, as in hindi siya showy, hindi siya, I mean, parang hindi siya i-expect mo na magsusulat ng whatever, or hindi talaga. And even ako, hindi ako nag-expect ng post na may sasabihin siya about me, kay birthday ko, or whatever. Kasi hindi talaga siya ganun. And kaya pag ginagawa niya, bonggang-bongga yung feeling ko. So, nung isang show namin sa Feb 14 sa Baguio Country Club, kasi doon kami kinasal. So, sumama siya nung kinuha ako to do a Valentine show there. And then, habang nagme-makeup ako, busy ako, nagulat na lang ako na may sinetup siya na Happy V-Day, Chena with roses and chocolates and kineme. At yung pinag-isipan talaga niya. So, yun. Hanggang ngayon, nandito siya sa phone ko at hindi ko siya i-delete kasi pruweba siya na minsan, sweet din siya. Sigurado na yung Burgos. Sigurado na yung... Wala na si Burgos. Pero... Ano na araw na hindi yung wine? Valentine's? Well, kasi yung asawa ko, sobrang sanay na siya na, kasi with the kind of music that I do, mga love songs, obviously, pagka Valentine's, trabaho ko na yan. Kumbaga, wala akong Valentine's na hindi ako nagtatrabaho. Kasi syempre, yun yung tema eh. Yun yung tema na so, palaging just like most of us, we're the most sought out artists pagka Valentine's kasi love songs, gano'n. So yung asawa ko, tanggap niya na yun. In fact, ang tawag niya nga sa Valentine's sa National Noy Volante Day kasi, ano yun? There was this one Valentine's na sinadya ko talagang hindi magkumuha ng trabaho. Tapos, ginawa ko, kahit hindi ako nagluto ako sa bahay, nag-set up ako ng maliit na table, since hindi ako umiinom, ng grape juice, para kahit paano makainom ako, or something. Basta nag-set up ako sa bahay namin na kaming dalawa lang sa gitna ng garden namin. Tapos nag-romantic dinner kami then for So, it's nothing special, really, but very memorable for me kasi, yun nga, dahil dala na rin ng pagkakataon na lagi ako may trabaho, meron akong isang Valentine's na na-i-offer sa kanya. So, very special. Pero umiinom niya si Noy dati. Ay, speaking of which, no, si Ice, dahil patunay na rin na talagang matagal na kami magkaibigan, yung asawa ko, nung nagkakaigihan pa lang kami, hindi ko pa masabi sa kanya na gusto ko siya. So, syempre, ang ginawa ni Ice, nagsama-sama kami, kasama yung asawa ko, nag-inom-inuman. Sila lahat nag-iinuman, and since ako umiinom, hindi lasing ako ni Ice. So, instead na magkaroon ako ng pagkakataon para mas lalo ko makilala yung asawa ko, nalasing na lang ako. So, nung nalasing ako, hindi ako makapag-drive, umuwi ako, doon ako natulog sa tabi ni Ice sa bahay niya. So, pagkagising ko, ba't ko katabi to? Ba't pagkagising mo? Ikaw? So, hindi siya romantic, pero pinapatunayan lang ang tagal na namin magkasama. So, chinek mo kung may suit ka. Sabi ko nga, iba talaga ako mandag mo, pati ako nadali. Wala na kong ma-update sa akin. Thank you very much, Akit. Maraming salamat and good luck. Thank you. May question.